Naging masunuring tuta ang Great Bear Beast ngayon lahad ni Jiang Han kasabay ng paghimos sa ulo, wag daw nitong hayaang mayroong mga Yuan Beast o mga tao na makapasok sa lugar na ito kung ayaw nitong patayin niya ito. Ano, naiintindihan daw ba nito at mula rito, ay umalis na si Jiang Han. Makalipas ang ilang araw habang hinahalugad niya ang kabundukan upang maghanap ng mga soul-type elixirs, siya ay nagsimula sa pag-practice ng isang movement art, na tinatawag na Breeze Shadow Steps. Kapag siya ay nakaka-encounter ng mga Yuan Beasts na below level 2 rank 2, malugod siyang nag-i-initiate ng laban, upang i-practice ang kanyang ninefold return ng Yuan Blade Technique. Sa ika-4 na araw ay sa wakas, natagpuan niya na ang Yin-Yang Heavenly Primordial Flower sa ilalim ng sikmuran ng isang Ringed Sky Splitting Python. Pagkatapos na ma-absorb ang core ng Ringed Sky Splitting Python, siya ay nag-breakthrough sa rank 2 ng Pulse Invigoration Realm. Sa kanyang isip ay inilahad na napakaswerte niya once na siya ay makabalik, ito ay ere-refine niya gagawing pil sa pamamagitan nito ay masusuppress na ang mga injuries na natamo ng kanyang kaluluwa, then muli niya nang mako-cultivate ang kanyang kaluluwa. Sa lahat ng mga cultivators, ang mga soul masters na nagko-cultivate ng kaluluwa ay ang pinaka-rare sa lahat. Ang combat style ng mga ito ay mainly binubuo ng paggamit sa kanilang mga kaluluwa upang kontrolin ang mga objects. Ang ganitong uri ng telekinetic ability ay napakahirap na kalabanan, at ang ilang mga makapangyarihang soul masters ay gumagamit pa ng mind control upang mag-induce ng hallucinations. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na maging ang kanyang father-in-law nga na isang city lord ay nahihirapang intindihin ang cultivation type na ito, kaya ito ay dagdag sa kanyang trump card. Well, oras na raw upang bumalik. Mula doon ay nag-rush na si Jiang Han nang biglang, napansin niya ang ilang mga bandido. Nagtanong ang kalbo kung saan sa tingin ng mga ito tumakbo ang rascal na iyon, papaano kung iyon ay namatay sa inner circle. Sumabat ang isa na ayon pa naman sa Ninth Master iyon ay kailangan nung makita buhay man o patay. Bakit daw ba kasi sa lugar na iyon pa piniling mamatay ng bastard na iyon? Talaga raw bang sila ay papasok sa inner circle upang hanapin lang ang labi nun? Sinabi ng isa na ngunit kung iyon ay talagang namatay doon si Ruzo ay magiging balo, iyon ay malulungkot umano'y. Sa totoo lang hanggat makasiping niya lang ang babaeng iyon, siya'y nakahandang isuko ang 10 taon ng kanyang buhay. Hahahatawa ng isa umano'y kahit na hindi pa nito isuko ang 10 taon ng buhay nito, tiyak na ito ay maso-suffocate sa mga hita nun. Si Jiang Han ay hindi na nakapagtimpi pa. Nabigla ang mga bandido nang mayroong mapansing presensya. Brothers, bungad ni Jiang Han, ito ay isang napaka-nice na araw upang mag-hike, tama raw ba? O ikaw pala, sambit ng isa. Hahaha, what a pleasant surprise brothers, ano pa ang hinihintay ng mga ito? Be careful, sambit ng kalbo, dahil mukhang ito raw ay tumungo rito ng handa. Sabat ng isa, anong tricks naman daw ba ang maaari nitong mapul? Ayon sa Ninth Master, ang kid na ito ay nasa rank 9 lang ng Focus Energy Realm. Si Brother Scar ay isang rank 8, kaya ano ang ikinakatakot ng mga ito? Isa pa, napakarami nila rito. Sa confident na demeanor ay nagtanong si Jiang Han kung ilan o gaano karami ang mga itong narito. Nagtanong ang isa, kung bakit naman daw ba nila sasabihin dito. Ito raw ay napapalibutan na yet umaasta pa ring mayabang. Ito raw ay isang hamak lamang na rank 9 Focus Energy Realm Cultivator na kung umasta ay para bang isang Grandmaster. Sinabihan ang kanyang mga kasamahan na wag matakot, sumugod. Then kung ganon lahad ni Jiang Han kasabay ng pagsugod, kung ganon siya'y tinanggalan na ng mga ito ng choice umano'y. Binabalak niya pa naman na iwanang intact ang labi ng mga ito, subalit, hindi makapaniwala ang isa sa bilis ng ginawang pagkilos ni Jiang Han. Lumalabas na sa split seconds na iyon, ilang mga sword strikes ang naisagawa ni Jiang Han. At para naman sa mga itong natitira lahad ni Jiang Han, ang mga ito'y hahatiin niya lang sa 3 piraso. Nangilabot ang mga bandido, inilahad ng isa na ang focus energy nito ay mukhang niwala sa rank 9. Sa tingin niya raw ito'y malapit nang makapasok sa Pulse Invigoration Realm. Bilis-bilis ito ay mag-send ng signal, kailangan nilang mag-hold dito hanggang sa dumating yung iba. Okay, tugon ng kalbo. Be careful, sambit ng isa sabay utos na magsagawa ng formation. Sabat ni Jiang Han, talaga raw bang iniisip nitong ang mga ito'y magkakaroon ng tsansang gawin iyon agad na umatake ng pazigzag tagpas ang mga nadaanan, o mga pinuntirya. Ang bandidong leader ay nagulantang agad lumuhad sa paiyak na paraan ay nagmakaawang wag patayin. Sasabihin niya raw ang lahat. Ang Ninth Master ay nagpadala ng 100 mga tao, hinati sa 10 grupo upang palibutan ito.
Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Jiang Han na ngunit iyon ay hindi niya na kailangan pa, ang kailangan niya lang ay ito mayroong kung anong bagay na pinulot, then tinapos ang bandido. Tinanggalan ng takip ni Jiang Han yung bagay na pinulot niya't sinindihan, inilahad na ang hunt ay magsisimula pa lang. Ito'y inihagis niya sa ere hasambit ng isang bandido sa ibang dako. Mukhang si Jiang Han ay natagpuan na sila'y nagunahan sa pagtakbo, patungo sa locus yung pinagmulan ng signal. Hasambit ng isa ang mga iyon daw ay grupo ng mga tanga ni hindi kayang mapabagsak ang isang hamak lamang na rank 9 focus energy bastard. Kailangan pa ng backup ng biglang, sumalisi ang isang sword strike. Nung gabing iyon ang prey ay naging hunter at ang Black Rock Mountains, ay napinturahan ng pula. 8990 sambit ni Jiang Han sa ibang dako habang naglilista gamit ang dulo ng espada at dugo bilang ink. Umano'y 10 na lang ang natitira, saan nagtatago ang mga iyon. Siya ay tumalon sa ibang lokasyon naman ay maririnig ang malakas na paghinga ng isang bandido. Ito raw ay masama, ang ibang grupo ay na-annihilate, isang bagay na ikinabigla ng iba. Don't worry sambit ng isa, sila raw ay hindi katulad sa ibang mga teams na iyon, sapagkat sila ay mayroong trump card. Ang 8th Master at ang bigwig na iyon ay ina-ambush ngayon si Yan Ruzo, kung kaya kailangan nilang bantayan ang mountain entrance. Ano sambit ng isa, ina-ambush nila si Yan Ruzo? Well, kapag ka iyon daw ay nahuli ng mga iyon guaranteed na sila ay magkakaroon ng good time ng biglang, mayroong espadang tumagos sa kanyang katawan. Ano sambit ni Jiang Han sa malakas na boses? Sinasabi raw ba ng mga ito na ang dalawa sa mga master ng mga ito ay ina-ambush ang kanyang asawa? Sabihin ng mga ito, ano ang nangyayari? Hatugon ng isa, bakit hindi raw nito tanungin ang asawa nito? Sa kabilang buhay mapapansin ang kung anong bagay na nasa dulo ng kanyang mga daliri agad na kinagat, siguro ito na yung tinutukoy niyang trump card kanina. Hasambit ni Jiang Han kasabay ng pagsugod isang strength boosting pill. Ano talaga raw bang iniisip nitong siya'y mapapatay nito gamit ang bagay na ito? Pues mangarap daw ito, agad na kumonekta. Speak, sigaw niya. Ito raw ay magsalita. Nasaan ang kanyang asawa? Sino yung master na tinutukoy nito? Sumagot ang individual na ang kanyang lobby ay Selyado. Maaaring ito raw ay pretty boy, subalit ito ay malakas umano'y. Nung iyon ay sinabihan nilang ito'y nahuli, si Yan Ruzo ay agad na umalis sa city kasama ang 10 city guards upang iligtas ito. Hahaha, sayang lang at iyon ay magiging puta at ang lahat ay dahil lang sa isang basurang tulad nito. Ano, ito raw ba ay nagagalit na ngayon? Hasambit naman ni Jiang Han sabay konekte ng panapos na suntok, talaga raw bang iniisip nitong iyon ay hindi niya mahahanap dahil lang sa ayaw nitong magsalita. Mula rito'y isinunod ni Jiang Han ang iba pang mga bandido. Inilahad na ang pangahas naman ng mga itong gamitin ang kanyang asawa laban sa kanya. Excellent. Ang mga ito'y nagtagumpay sa pagpapagalit sa kanya. Sa ibang dako naman ay makikita ang mga walang buhay na katawan ng mga Piaozu City Guards. Ang anggulo ay hinawi patungo kay Ruzo. Miss Yan, sambit ng isang boses, wala ng rason upang ito'y magpatuloy pa sa pag-resist sapagkat ang gusto niya lang naman ay ang ipasyal ito. Nagtanong si Ruzo kung si Jiang Han ba ay nasa Zhang residence. Ang Zhang family ay nakikipagsabwatan sa mga mountain bandits. Ano, gusto na raw ba ng mga itong mamatay? Lumalabas na ang individual pala na ito ay si Zhang Dong, isang rank 4 Pulse Invigoration Realm Cultivator, nagmula sa Zhang family. Nakikipagsabwatan patanong na sambit niya. Miss Yan, ito raw ay mapagbiro, sapagkat ang Black Wind ay kabilang o isa sa mga businesses ng kanilang Zhang family. Idinagdag na ang kanyang mga tao ay gumugol ng mahabang oras upang patalasin lang ang kanilang mga sibat. Nagbigay ng utos na i-take down si Yan Ruzo sa gabing ito, ay masusubukan ng mga ito ang kanilang mga sibat sa babaeng ito. Jiang Han, sambit ni Ruzo sa kanyang isip, isinusumpa niya rong ililigtas niya ito kahit na siya ay mamatay pa. Nagpakawala ng 2 sword slash, papatayin niya raw ang sino mang lumapit. Hasambit ni Zhang Dong, hindi niya raw inaasahan na ang naging pag-advance ng cultivation ni Miss Yan ay naging napakabilis. Ito ngayon ay nasa rank 5 na ng Pulse Invigoration Realm. Ngunit umano'y sa totoo lang ang Jiang Han na iyon ay traidor ng Jiang family, kaya kahit na iyon pa ay nag-improve, iyon pa rin ay hindi worthy kay Miss Yan, kaya bakit nito ginagawa ang lahat ng ito para lang sa taong iyon?
Sumagot si Ruzo na walang kahit na sino man sa mga ito ang mayroong karapatang magkomento patungkol sa kanyang husband. Sinabi ni Zhang Dong na siya ay nagtataka kung papaano nagkaroon ng ganitong swerte ang Jiang Han na iyon ang maging ganito ka-protective ang pinakamagandang babae ng Piaozu City. Ito raw ay gayunpaman 300 bandido pa rin ang narito, kaya titingnan niya raw kung hanggang kailan ito magtatagal. Tinanong niya ang mga bandido kung ano pa ang tinatayo-tayo ng mga ito. Ang lakas ng babaeng ito ay nagdeplete na. Ito'y wag bigyan ng mga ito ng oras upang makapagpahinga. Thus ang mga bandido ngay sumugod na sinabi ng isa na ang mga ito'y wag maging magaspang sa babaeng ito at wag saktan ang perpekto nitong katawan pagdating ng oras, silang lahat ay magkakaroon ng good time. Sinalubong ni Ruzo ang ataking nauna subalit napaka-obvious na siya'y wala ng sapat pang lakas. Misyan sambit ng bandido si Jiang Han ay pinatay na ng kanyang mga kasamahan kaya bakit hindi na lang ito sumuko, at tingnan kung gaano kalakas ang kanyang sibat. Ganito ang naging reaksyon ni Ruzo sa kanyang narinig. Papatayin niya raw ang lahat ng mga ito. Hahahatawa ng bandido. Ano naman daw ba ang mainam sa Jiang Han na iyon? Ito raw ay maghintay lang, ito'y patitikiman niya ng sarap. Hasambit naman ni Zhang Dong hindi niya raw inaasahan na ganito katindi ang affection ni Miss Yan para sa lalaking iyon pues kung ganoon once na mapuwersa na nila si Lord Yan sa pagpapahandover sa City Lord Seal, ito'y ihahatid nila sa underworld ng ito at ang husband nito ay muling magkasama. Gayunpaman bago iyon, titingnan niya raw muna kung papaano nito hahandle ang spear techniques ng Black Wind. Nang biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing bago pa man maiangat ng mga ito ang kanilang mga blades mahahawi ang ulap, ang mga ito ay makakakita ng santo at once na maiangat na ng mga ito ang kanilang mga blades, ang kabundukan ay guguhot, ang karagatan ay mapupusyaw. Si Zhang Dong kasabay ng mga bandido ay napalingon-lingon nagtatanong kung sino ito. Si Jiang Han ay muling nagsalita, inilahad na ang sino mang mangahas na manakit sa kanyang asawa'y hindi na masisilayan pa ang bukas. Jiang Han emosyonal na sambit ni Ruzo, so ito raw pala ay buhay. Nagtanong si Jiang Han kung papaano naman ba mangyayaring siya'y mamamatay ng ganoon lang kadali. Tila nanigas ang mga bandido sa ginawang paghakbang ni Jiang Han. Pasulong idinugtong na ang taong mayroong kakayahang patayin siya ay hindi pa ipinapanganak. Napatanong ang isang bandido kung papaano ito nakatakas mula sa mga iyon. What a terrifying expression sambit naman ni Zhang Dong sa kanyang isip. Sumigaw si Ruzo na kung ito naman pala ay buhay bakit hindi na lang ito tumakbo, bakit pumunta pa ito rito para ano, para mamatay? Well, sabat ni Jiang Han siya raw ay tutungo kung saan naruroon ang kanyang asawa. Anong uri naman daw ba ng husband ang tatakbo habang ang kanyang wife ay nakikipaglaban para sa kanya? Ganito ang naging reaksyon ni Ruzo sa kanyang narinig. What a smooth talker sambit niya. Kayong mga good for nothings kayo, sigaw naman ni Zhang Dong. Nagtanong kung ano pa ang itinutungangan ng mga ito. Ano ang mga ito raw ba ay narito lang upang panoorin ang dalawang itong maglandian. Ang mga ito raw ay kumilos na't pabagsakin ang lalaking ito. Alright, sigaw ng isang bandit leader kasabay ng pagsugod boy. Since ipinakita ni Torito ang sarili ni Torito, siguro naman ito'y nakahanda ng matagpasan ng ulo. Sumigaw ang isa na sundan ang Ninth Master, patayin ang lalaking ito ay napapalibutan na nila. Jiang Han, sigaw ni Ruzo. Ito raw ay tumakbo subalit, sinabi lang ni Jiang Han na protektahan nito ang kanyang sarili, wag nang mag-alala pa patungkol sa kanya. Sa isang swing ng espaday nagsitilsikan ang ilang mga bandido. Sumigaw si Jiang Han, na ang mga ito ay ang napapalibutan niya. Ang bandit leader ay umatake. Ito raw ay maswerte lang na nakatakas mula sa siege ng kanilang 100 mga kasamahan, subalit dito, ito ay mamamatay. Hatugon ni Jiang Han. Nagtanong kung hindi ba nito nararamdaman nakaramdam ng matinding pressure ang bandit leader. Ano sambit naman ni Zhang Dong sa kanyang pagkabigla. Rank 2 ng Pulse Invigoration Realm. Hindi makapaniwalang si Jiang Han ay nasa rank 2 na ng Pulse Invigoration Realm. Masama ito sambit ng isang bandido. Old 9 ito raw ay umatras sa kasamaang palad ay nagawa ng makakonekta ni Jiang Han. Ibinulong na ang totoo, pinatay niya na yung 100. Ang 9th leader ng Black Wind ay napabulwak ng dugo. Agad na sumugod ang isa na mapag-aalamang kabilang din sa 9 na leaders ng Black Wind. Papatayin niya raw ito. Agad na ipinirform ang spear technique na tinatawag na Red Flame Spear sa kasamaang palad. Ang sunod-sunod niyang pag-atake napakadali lang iniwasan ni Jiang Han gamit ang Breeze Shadow Steps. Sa sumunod na sandali ay nagdash patungo sa kaliwang gilid ng bandido umatake. Sinabihan na ang sibat nito ay hindi gumagana ng maayos.
Sa kanyang isip ay napatanong si Zhang Dong kung papaano nag-improve ng napakabilis ang kid na ito isang buwan pa lang ang nakararaan, papaanong nangyaring mula sa rank 7 ng Focus Energy Realm ito ay nasa rank 2 na ng Pulse Invigoration Realm ngayon. Ito raw ay banta kailangang patayin niya na ito rito ngayon dahil kung hindi, maaaring ito'y maging sagabal pa sa mga plano ng Zhang family. Binigyan ng order ang iba pang mga bandido na sumugod at patayin ang taong iyon, ang sino mang makakapatay sa taong ito ay ang siyang makakauna kay Yan Ruzo. Thus ang mga bandido nga ay nagunahan sa pag-atake isang bagay naman na ikinaalarma ni Ruzo tungo sana kay Jiang Han, subalit siya ay pinigilan ng isang city guard. My lady ito raw ay hindi maaaring tumungo doon, bakit hindi na lang daw nila samantalahin ang pagkakataong ito upang bumalik at mag-report. Sinabi ni Ruzo na 300 mga bandido ang narito kaya papaano naman daw ba mangyayaring ang mga ito ay matatalo ng kanyang husband nang mag-isa ito ay sasamahan niya, ito na lang daw ang bumalik at mag-report sa City Lord's Mansion. Ang mga bandido ay nagpatuloy sa pagsugod ungrateful vermin sambit naman ni Jiang Han agad na nag-transform sa kanyang dragon form, at nagpakawala ng nakakabinging roar. Ang mga bandido ay napatanong kung ano ang nangyayari sa sumunod na panel, ay makikitang nasa ere na si Jiang Han. Inilahad na sa araw na ito ang mga ito'y bibigyan niya ng painless death. Ganito ang naging reaksyon ni Ruzo at ng guard sapagkat ang cultivation level ng form na ito ni Jiang Han, ay nasa rank 7 ng Pulse Invigoration Realm. Sinabi ni Zhang Dong na mayroon siyang narinig na mga sabi-sabing ang Jiang family ay mayroong ancient dragon bloodline subalit hindi niya inaasahan, na ang mga sabi-sabing iyon pala ay totoo. Ito raw ay kailangan pa rin nilang patayin subalit, kailangan nilang gumamit ng ibang paraan. Alright sambit naman ni Jiang Han oras na upang magsimula, at ganoon na nga ang agad niyang ginawa. Ang mga bandido ay nagsihiyawan ito raw ay isang halimaw no way na ito'y matatalo nila, nagkanya-kanya ng takbo. Gayunpaman makalipas ang ilang sandali, ay mapag-aalamang walang kahit na isang nagawang makatakas. Si Jiang Han ay tumungo sa nanginginig na city guard tinanong kung nasaan si Ruzo sa itaas ay mayroon siyang napansin, lumalabas na si Ruzo pala ay ginawang hostage ni Zhang Dong. Buhay nito o buhay ng babaeng ito sigaw ni Zhang Dong pumili raw ito, ngumuya ng isang pil. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han mapag-aalaman na bukod kay Ruzo, si Zhang Dong ay mayroon ding hawak na isang life-ending blood-bursting pill at iyon mismo ang inuya niya ngayon lang. Sinabi ni Jiang Han na ang life-ending pill ay sumusunog ng blood essence umano'y kahit na ito pa ay mag-aalaw dito na maabot ang rank 9 ng Pulse Invigoration Realm, gaano katagal naman daw ba ito makaka-endure? Sumagot si Zhang Dong na sapat hanggang sa mapatay niya ito siya raw ay isa lamang pulubi kung wala ang Zhang family wala siya rito ngayon kaya ang bagay na ito, ay ituturing niya na lang bilang bayad sa iginawad ng mga iyong kabaitan sa kanya. Sumigaw si Ruzo na siya iwanan na lang nito ang gusto ng mga ito ay ang City Lord Seal, kaya siya ay hindi papatayin nito. O talaga ba sambit ni Zhang Dong, si Ruzo ay itinulak sa bangin. Si Jiang Han naman ay agad na lumipad upang si Ruzo ay sagipin subalit sa pareho ring pagkakataon ay nagpakawala ng sneak attack si Zhang Dong, tinamaan sa likod si Jiang Han. So sigaw ni Zhang Dong so ang babaeng ito raw pala ang kahinaan nito mapag-aalaman na ang atakeng iyon ni Zhang Dong ay nagawang makapenetrate sa makapal na dragon scale defense ni Jiang Han kasi nga dahil sa ginawang pag-consume ni Zhang Dong ng life-ending pill instant na naboost ang kanyang cultivation sa rank 9 habang sa kabilang banda, ang dragon form ni Jiang Han ay nasa rank 7 lang ng Pulse Invigoration Realm. Nagawang may baba ng ligtas ni Jiang Han si Ruzo ngayon sigaw ni Zhang Dong kasabay ng pagsugod ngayon ito raw ay hindi na makakalipad pa umano'y sa araw na ito ay papatayin niya para sa Zhang family. Kung ganun bring it on tugon ni Jiang Han sinalubong ang atakeng paparating tumalon, paatras. Si Zhang Dong ay muling sumugod sa pagkakataong ito ay dineflect ni Jiang Han gamit ang first strike ng ninefold return ng Yuan Blade technique si Zhang Dong ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ito'y lubhang napakalakas, subalit kailangan niyang kumapit. Hasambit ni Zhang Dong lumalabas na hanggang dito lang daw pala ang kayang gawin ng Ancient Dragon Bloodline na ito napamura si Jiang Han napatanong kung hanggang kailan pa ito makaka-endure sa ngayon ay hindi na siya maaari pang umatras, kasi nga nasa likod niya si Ruzo.
Sa sumunod na segundo ay nagawang makatama ng direkta ang isa sa mga binitawang sword slash ni Zhang Dong dahilan naman upang si Jiang Han ay tumilapon, isang bagay na ikinabahala ni Ruzo. Sinabi ni Zhang Dong na sa paraang ito siya ay mare-reunite na sa old patriarch ng Zhang family nang walang anumang pagsisisi masama ito sambit ni Jiang Han, nang makita ang isa pang sword slash na paparating. In the nick of time ito'y nagawang ma-deflect ni Ruzo gayunpaman si Zhang Dong ay umatake ng isa pang beses, naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Tumayo si Jiang Han at sumugod sambit ni Zhang Dong hindi raw ba't ito ay nasa bingit na ng kamatayan kaya bakit pa ito nag-e-struggle gayunpaman sa pagkakataong ito ay ang ginamit ni Jiang Hang paraan ng atake ay ang second strike ng ninefold return ng Yuan Blade Technique, isang atakeng hindi inaasahan ni Zhang Dong. Ano sambit ng guard sa kanyang isip na gawa nitong mapatay ang isang cultivator na nasa rank 9 ng Pulse Invigoration Realm sa isang slash lang, malamang na ito raw ay isa lamang panaginip. Humingi ng tawad si Ruzo umano'y nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya subalit sumagot lang si Jiang Han na mahusay ang ginawa nito, hindi niya raw inaasahan na ilalagay nito sa panganib ang sarili nito para sa kanya. Ono sambit niya nang makita ang ekspresyon ni Ruzo iniisip daw ba nitong sinusubukan niyang maging pervert, ang guard ay inutusan ni Ruzo na hanapan ng damit na masusuot si Jiang Han. Wifey sambit ni Jiang Han sabay lock sa braso ni Ruzo ito raw ay ang the best na patanong sa kanyang isip, kung sa wakas ba siya ay tuluyan na nitong tinanggap. Kasabay ng paglapat ng kamay sa pisngi ay sinabi ni Ruzo na siya'y wag nitong mapagkamalian sapagkat sa tingin niya lang daw mukha itong pervert dahil sa punit-punit nitong damit ngayon sa kanyang isip, ay ganito ang naitugon ni Jiang Han. Mula doon ay lumipas ang mga oras sa puntong ito ay pauwi na sila't malapit nang marating ang City Lord's Mansion, sakay sa iisang kabayo. Ono sambit ni Jiang Han sabay yakap ang kanyang mga sugat daw ay napakalala my wife ang riding skills nito ay napakahusay napaka-steady at rhythmic, sinabi ni Ruzo na ito'y maupo ng maayos. Ilang sandali pa ay narating na nila ang City Lord's Mansion pagbukas ng gate, ay masiglang sumalubong sa kanila si Xiang'er. Kasabay ng pagbaba ay inutusan ni Ruzo si Xiang'er na siya na munang mag-asikaso kay Jiang Han pupuntahan niya raw ang kanyang ama sinabihan si Jiang Han na bumalik na muna sa silid nito at ipagamot ang sugat wag nitong masyadong puwersahin ang sarili dahil kapag ka ito ay namatay, walang kokolekta sa bangkay nito. Grabe sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, napakabilis dong magbago ng attitude nito. Sa loob ay tinanong ni Jiang Han si Xiang'er kung hinihintay ba nito rito ang kanyang pagbabalik araw-araw ito raw ba ay napaka-eager na naumakyat sa kanyang kama tama yun tugon ni Xiang'er, siya raw ba ay hahayaan nito. Hindi makapaniwala si Jiang Han sa kanyang narinig agad na binilisan ang hakbang sinabihan si Xiang'er na tulungan siya sa paghahanda ng cauldron gagamitin niya muna ang kanyang sugat sa loob ng silid saka na sila mag-usap pagkatapos. Gamit ang Yin-Yang Heavenly Primordial Flower si Jiang Han, ay naka-refine ng 3 Yin-Yang Heavenly Primordial Pills. Ang powerful na medicinal power nito ay bomb a lot sa kanyang soul source, nag-nourish ng paunti-unti. Ang Heavenly Green Lotus Magic Soul Spell ay sinimulan ni Jiang Han sa pag-perform at gradually siya ay nakapasok sa state of wonderful imagination. Sa wakas sambit niya sa kanyang isip, masusubukan niya na rin ang paraang ito ng astral projection. Sa puntong ito ay humiwalay ang kaluluwa ni Jiang Han mula sa kanyang katawan at gumala inilahad sa kanyang isip na noon nung siya ay ibinilanggo sa Mud Palace Ball ng mga tao ni Yan Qingcheng kapag ka siya ay nagko-cultivate ng pasekreto pakiramdam niya siya ay naso-suffocate subalit ngayon, siya'y maaari nang gumala ng malaya. Sayang lang at sa level 2 rank 9 na soul power niya ngayon 1 milya lang ang maaari niyang ilayo mula sa kanyang pisikal na katawan subalit kapag ka naabot niya na ang peak ng level 7 siya'y maaari nang lumayo ng libo-libong milya malamang, na iyon daw ay napaka-great sa pakiramdam. Napaka-late na siya raw ay nagtataka kung natutulog na si Xiang'er, well titingnan niya raw doon. Agad siyang pumasok sa silid ni Xiang'er sa loob ay makikitang ito ay natutulog na ang paningin ni Jiang Han ay natuon sa paadahan daw ang umakyat, nagka-nosebleed. Grabe sambit niya ito raw ay hindi niya kaya, siya ay mawawala sa kontrol sa brat na ito. Agad siyang lumipad siya raw ba ay tutungo sa silid ni Ruzo siya raw ay nagtataka kung maging iyon ba ay natutulog na rin kapag ka iyon ay nilagnat, siya ay magiging heartbroken. Thus siya nga ay tumungo na sa quarters ni Ruzo at dito, si Ruzo ay nadatnan niyang nagbabasa.
Ngunit teka lang, bakit ganito ang itsura nito? Agad siyang tumungo sa ilalim ng mesa upang tingnan ang cover ng libro. Teka lang, sambit niya sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba't ito ay isang explicit adult book? Ano, si Ruzo ay nagbabasa ng ganitong libro? Hihihi, what a beauty, at tingnan mo naman daw ang mga binting ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Ruzo na ito ay interesting, sabay tiklop. Hay, buntong hininga ni Jiang Han. Natapos na agad ang bilis naman, ang nakita niya ay hindi pa sapat. Sinabi ni Ruzo na malapit ng magmadaling araw. Napakagandang katawan ng aking asawa. Sambit naman ni Jiang Han, siya raw ay paparating na grabe, ito raw ay isang wonderful sight. Hihipo sana. Gayunpaman nang i-extend niya na ang kanyang kamay ay napansin niyang paupos na ang kanyang soul power. Grabe, sa crucial moment pa raw talaga, ang kanyang kaluluwa'y tuluyan ng naglaho. Sa loob ng kanyang silid ay ganito ang naging itsura ni Jiang Han. Sa puntong ito ay nasa kwarto niya na si Xianger. Sir, sambit nito, sa wakas ito raw ay nagising na. Ang akala niya raw ay mayroon ng kung anong nangyari rito. Damit, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, kaunti na lang sana, kaunting-kaunti na lang sana, diin niya pa. Sir, sambit ni Xianger, ito raw ba ay galit sa kanya? Anong nagawa niyang mali? Forget it, sambit ni Jiang Han. Pinapatawad niya na raw ito, subalit bilang kaparusahan sa tuwing ito ay tutungo rito sa kanyang kwarto, ito'y bawal nang magsuot ng damit. Pagtataka naman ni Xianger, nagtanong kung ano ang nagawa niyang mali at isa pa, ano ang kinalaman nito sa hindi pagsusuot ng damit. Sa sumunod na araw nang buksan ni Jiang Han ang pinto ng kanyang quarters, ay bumungad sa labas si Ruzo. Let's go, sambit nito, ito raw ay sasamahan niya patungo sa Jiang family household. Ganito ang naitugon ni Jiang Han.